Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayong magtungo sa aktual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng mga netizen at ng taong bayan. Duterte is the answer. Praying for Tatay Digong kahit madaling araw, tulog ang mga tao sa lugar namin sa maliit naming village. Nagapatrolya siya sa daan. Noong mayor pa siya, nagpapasada ng taxi, gusto niya safe ang Davao. Ganyan ang pagmamahal niya sa mga taga Davao. Ayan na, Abante at Fernandez. Bumalik na sa inyo ang mga ginagawang kalukuhan dyan sa bias na Tuwadcom. Papalapit na ang mga karma. Kayo naman ang mag-iimbestigahan ang babaw ng rason nyo. Dapat mapanood ni Garma to para makita niya na kung magsasabi ng totoo, marami pa din makikipagsimpatsya sa kanya. Dapat gawin niya alang-alang sa anak niya at para sa sarili niya. Dapat imbestigahan niyang mga tagutuwads. Pera ng bayan iyang binibili nila sa mga luxuries nila. Dito malapit kami sa Switzerland, alam ko presyo niyang mga famous watches na ibinabandera nila. May ordinaryong tao dito di rin ma-afford. Yan na, wala kayong allowance sa Vante at Fernandez. O ano na, baka lesson yan sa ibang crooks sa Tuwad Committee. Di na kaya nila lalapitan para kausapin ang mga resource person. Iyan, nagsimula na ang kanilang karma. Ang sabi ni VP Sara, naniniwala ako na may karma. Ang gaba dili magsaba. Kawawa si VP Sara, hindi man lang makarison. Hintayin ninyo kung kumilos na ang Panginoon. Maraming nagdarasal para sa ating mahal na Vice President Sara. Divine justice and divine answer to the disappointment of FPRRD when he was president. All corrupt and addicts unmask themselves before the eyes and ears of the Filipino people. God is great and God is good. Tidigs is destined to crumble the devils of society. He is the modern King Arthur with his knights of the round table, serving for the good of the people. Parang may resemblance kay Leonardo the Ninja Turtle. Kapag nakapikit ako, ang nag-a-appear sa utak ko, yung old PH, nasanay ako siguro, pero gusto ko pa rin naman po yung bago mong image. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Bulol, makinig ka sa mga punto de vista ni PH Update, ha? Game. Pinatawag namin doon sa may likod para at least malaman kung totoo yung mga sinasabi ni Colonel Garma about doon sa kanyang ticket. So, sinabi naman niya na wala siyang alam doon sa reward system. As a matter of fact, Manong Ted, DJ Shen, inibita namin si Rijaldo precisely doon sa General Barayuga case. Yung pagpatay kay General Barayuga dahil sa ang chief of police ng Mandaluyong. So, unfortunately, nagulat kami nang umapil siya doon sa Senado at sinasabi nila na meron silang bombshell about doon sa amin. At ito pala yung bombshell nila. I think we're not giving so much importance doon sa ni Rijaldo. But unfortunately, meron siyang mga sinabi na coercion, harassment. Naku, napakalaking bagay nung sinabi ni Grijaldo. Wala akong pakialam kung kanino pa nakaside yung Grijaldo na yan. Ang issue natin dito, kung merong ganyang kalakaran dyan sa Tuwad Committee, bago nila isinasalang yung mga resource person, pinapatuwad muna nitong si Dan Fernandez at nitong si Atrasabante. Meron mo tayong problema dyan. Kung sakaling pinapatuwad man nila at meron silang pinapakitang kung ano-ano mga papel. Kung meron nung silang mga ganyang klaseng kalakaran, anong panghahawakan ng mga ordinaryong manonood na talagang yung mga isinasalang nyo dyan sa Tuwad Committee, talagang malinis, hindi nabahiran, na pressure o kung ano pa man, di ba? Well, kung meron kaming ginawang coercion sa kanya, sa harassment, bakit hindi siya agad nagsalita? After nung sinabi namin yun, dahil naka-open na hearing kami. Nakakalungkot yun dahil nga I think nagagamit itong si Colonel Rijaldo. Why? Kasi unang-una, yun ang nga sinasabi ko na namita namin to before pa lang ng Quadcom.
na kung saan hindi namin alam kasama siya ni Colonel Garma doon sa meeting na supposedly hindi naman siya kasama dahil may sasabihin nga daw na importante sa amin si Colonel Garma. But yun na nga, nangyari na yon at hindi na namin binigyan ng pansin yung usapan namin dahil sabi niya magsasabi siya ng totoo. But nung nandun na si Colonel Grijaldo, nabago na lahat. So ngayon, nangyari na to, I think meron talagang behind kay Colonel Grijaldo Unfortunately, the venue doon sa ating pong sa Senado, it was Fact number 1, ano yung mga nailatag natin dito? Totoo na kinausap nyo itong si Grijaldo. Yun pa lang ho, doon sa inamin nyo na talagang kinausap nyo siya, meron na ho tayong problema doon. Yun pa lang, problemado na ho yun. Sa totoo lang Congressman Bulol, makinig ka. Yun pa lang na kinausap nyo, kayo yung mga co-chairperson dyan sa Tuwad Committee. Ano ho yung business nyo para kausapin yung isang resource person at ipakiusap itong mga abogado nitong si Ruy Nagarma para yung mga statement nila magtugma-tugma ika nga. Diba? Yun pa lang ho, meron tayong problema. Hayaan nyo silang mag-usap-usap. Sinabi nitong si Ruy Nagarma, classmate ko to, dapat kausapin to, kesyo ganito. Meron ho tayong problema doon na Congressman Dan Fernandez. Pwede nyo naman sabihin kay Garma, kausapin, hindi kami pwede dyan, baka mabahiran, malinis kami rito. Alam nyo naman, we're just here to ferret out the truth. used, para to discredit the Quadcom and my person. So, para lang mas klaro, kasi ang sabi niya, na siya... Alam nyo mga kababayan, kaya tayo dito sa PH Update, di tayo masyadong nagpapabigo Baka sa sobrang pagkagaya ni Dan Fernandez, laging nagpapabibo. Yan tuloy na pala, di ba? Kaya mas mainam ng... relax lang. Okay? daw po'y pinagsisinungaling ninyo. Oo, paano ho niyo ba na-handle yung pakikipag-usap sa kanya dito po sa supposed to be nga pag-corroborate sa statement ni Garma? Briefly lang yun kasi sinabi lang ni Colonel Garma may alam si Colonel Grijaldo about the payment system. So yun lang pinakita namin. Sabi namin may alam ka ba dito about the sinasabi ni Garma na mayroong reward system. Naku, wala ko kami alam dyan, yun ang sabi niya. So hindi na kami nag-pursue. Kasi nga kami betting kasi, binibet natin yan kung talagang totoo yung sinasabi. So hindi sa mga betting yan si Colonel Grijaldo. So yung mga pinagsasalita dyan sa Tuwad Committee, binibet muna nila. Chine-check muna kung totoo sinasabi kasi pagka hindi magko-corroborate kay Garma yan, hindi yan pagsasalitain. Hindi yan magko-corroborate hindi yan tutugma doon sa mga sworn affidavit, yung iniyakan ni Garma Kaya dapat dumaan muna sa napakatinding betting process yung mga magsasalita dyan sa Tuwad Committee. But unfortunately, sinabi niya wala siyang alam. So we stop right there. Opo. So, yan po ang inyong pahayag dito po sa sinasabi nga ni Grijaldo. Si Grijaldo ho ba ay iimbitahan pa ninyo sa next hearing ninyo? Yes, iimbitahan namin siya. Kasi nga hindi pa nga tapos Of course. kay Barayuga At doon siya involved dahil si Populis siya noon. Tapos we are trying to find out yung mga report tungkol doon sa investigasyon ng pagkamatay sa Mandaluyong na kung saan siya ang si Populis. Yun ang issue niya Kaya nga nagtataka kami dahil nga hindi naman napapag-usapan na siya doon sa Kongreso, then suddenly andun siya para, basically, sirain yung Quadcom. Opo. So ito hong si Grijaldo, kaya nga din po ito nabanggit kung ating magugunita dahil sa kwento po ni Garma nung una, kaya sa Mandaluyong daw mismo may instruction. Sino nagsabi nun na dapat mangyari yung krimen, mawalang galang lang po sa pamilya ng biktima, sa Mandaluyong? Kasi yung chief of police dito, kabatch ko. Di po ganun ang kwento? Parang may ganun, pero hindi ko masyado exactly ma-remember. But yan ang problema sa'yo. Day ka pa nitong si Manong Ted. Si Manong Ted talagang sa ulado niya lahat ng kaganapan dyan sa Tuwadcom. Talagang grabe tinatawag yung committee nyo na Tuwad Committee. Kasi ang dating lahat ng humaharap dyan, kailangan humunang tumuwad dyan sa mga chairperson Diba? Yun ho kasi mga ganong klaseng bagay. Hindi ho nila mapipigilan yun. Kumbaga, kahit anong pagtatakip ang gawin itong mga individual na to, doon sa kanilang mga ginawang kalokohan, lalabas at lalabas yan. Yung kay Ruy Nagarma, hindi pa ngayon, pero lalabas at lalabas yan. At kung sakaling lumabas yan, may kalalagyan itong si Bulol at itong si Banal na Aso. Ang pagkakaalam ko, si Colonel Grijaldo from Region 7, I think, na-transfer siya dyan sa Mandaluyong. And then yung assassination kay General Barayuga happened. Okay, sige po. So, kailan po ang inyong next hearing po, Congressman Dan? At ano po specific ang topic ito kasi Naku, yun na. na Quadcom po kayo?
November 6, Manong, ano siya, EJK, saka, dangerous drug. Mhm. Dangerous drug. Medyo matagal-tagal to November 6 pa ho. Hindi ba pwedeng bukas na bago November 1? Tirahin na natin yan. Baka tirahin pa ng iba. Diba? Ano na, game na tayo. Ito si Grialdo. Sir mag-ano ka muna, mag-sick leave ka muna. Kaya paternity leave ka muna kung sakaling sabi mo, nanganak yung misis mo, kung ano pa man yan, pero huwag kang dumalo dyan sa Tuwadcom. Sigurado, parang nakikita ko na itong si Atrasabante. Yung baba niya, medyo nanginginig-nginig pa yan pagka pagsasabihan ka. Yang si Paduano, magtatumbling sa gitna yan, sigurado. Then, 100% yun ang magiging senaryo sa susunod na Tuwad Committee hearing. Yung mga chairperson ng iba't ibang mga committee na yan, sabay-sabay ho silang tatayo at tutuwad. Drugs. Saka, I think yan yung kila Jimmy Guban. Mhm. And then yung Pogo as well. About doon sa immigration, yung paano nakapasok yung mga Pogo na to. Okay. Congressman, ano po ang inyong assessment po? Kayo ba'y nanood kahapon? Kung nanood po kayo, gaano kahaba na panood po ninyo? At anong parte ho ng hearing? Napanood ko yung tungkol doon sa DDS na binanggit niya na nagtayo siya ng sariling DDS. Tapos yung in-encourage yung mga Walang binabanggit na DDS, Brad. Hindi nga binanggit ni isang beses, hindi ko narinig na binanggit ni Tatay Diggs ang DDS na yan. Kayo pagka naririnig nyo yung DDS, medyo kinikilig-kilig kayo eh. Kasi alam nyo, pagka nandito kami, merong magko-content sa inyo. Kaso ang problema, pagka kino-content namin kayo, para kayong si Trillanes. Lahat ng nagko-comment sa baba, kulang na lang kung pwede lang kayong duduraan kayo eh. Di ba? Hindi, pasintabi ho sa mga nagmimerienda habang pinapanood ito, kumakain, naghahapunan, nag-aalmusal, nagtatanghalian na. Pasintabi ho, nangingi ako ng dispensa sa inyo. Pero yung mga kababayan natin, kung pwede lang, di ba, itong mga individual na to, talagang babanatan nila to, duraan nila sa mukha eh. Kasi ang bababoy ho nila, kakausapin mo, source person, how dare you, Brad? Bakit nyo ginagawa yung kababuyan na yan? Wala na ho ba talaga? Kailangan talaga gawin nyo yan kay Grialdo, gano'n. yung mga kapulisan na encourage nila yung mga criminals to fight back. Medyo shocking sa akin yun eh. Medyo na-shock ako doon eh. Na ito yung paraan para ma-neutralize sila. Oo, okay lang yun. Ayain nyo lumaban yung mga kriminal para maubos na. Kaming mga mababait na individual natatakot kami paggabi. Oo. Ikaw ba, sa bagay, yung mga anak mo o yung mga kamag-anak mo, meron nga palang mga service. Magaganda yung sasakyan. May mga, di ba, hindi basta-basta malalapitan. No? Anak yan ni congressman, di ba? Pero kaming mga, ordinaryong Pilipino, takot kami sa karsada. Kasi commute kami. Di ba? Pero kayo, gaganda ng mga chikot nyo. Tapos mga tawag dito, mga naka-bulletproof pa yan. Kaya ang yayabang yung protektahan ng kapakanan nitong mga kriminal na to. Ako, I encourage you. Ika nga ni Tatay Digong, lahat ng mga masasamang elemento, pag matitiklo na kayo, lumabang kayo. Hablutin nyo kung mahahablot kayo. Para once and for all, matapos na yung istorya nyo sa daigdig na to. Kasi lahat tayo binigyan ng pagkakataon. Choice natin ang lahat ng gusto nating mangyari sa buhay natin. Choice natin maging masama, choice natin maging mabuti, choice natin maging pogi. Lahat yan, choice natin yan. Di ba? Gaya kung ang pinili mo maging masama, choice mo yon. Kung magugurgur ka, naku, walang problema, choice mo yun eh. Ganun lang naman ang buhay. Diretso lang, wag nating ito kasi mahilig magliku-liku itong mga to. Kasi yung karapatan daw ng mga kriminal. Anak man daw, kriminal yun eh. Ako, I encourage them to fight back. Hablot, kuha, laban, makipagkurutan, makipagsampalan. Lumaban kayo pag may matitiklo na kayo para matapos ng paghahasik nyo ng lagim sa mga ordinaryong Pilipino. Sila ng mga kapulisan. So, basically, kung titignan mo, merong may infusion eh. May infusion yung encouragement ng mga pulis na para to fight back. And isa pa, yung mga taking mga bad words, well, I think we have passed through that era eh. Yung mga pagmumura and we want to put back the moral decency on the
public officials, no? O yun, palakpakan natin, moral decency daw. Yan na nga ba sinasabi ko? Wag mo akong paandaran, Dan Fernandez, ha? Moral decency, walang humpay na pamimigay ng ayuda. Moral decency, hindi nagmumura pero liquidation by certification. Moral decency, hindi nagmumura pero yung 5,500 flood control nawawala. Moral decency, yung mga ordinaryong Pilipino takot lumabas sa karsada. Moral decency, nagkalat ang illegal na droga sa karsada. Doon na ako sa nagmumura, langya ka. Kay Tatay Digong na ako. Ibalik daw yung moral decency. Sabi ko naman sa'yo, magbabackfire lahat ng sinasabi mo dito sa interview na to. Sino ang pipiliin nyo? Etong mamang palamura, talagang pagka yan medyo hindi magandang kondisyon, talagang mabibira ka na mabibigat na mura niya. O dito sa napakadisente, pagka nakatalikod naman, sumisingkot pala ng pulburot. Itong palamura, walang malalang baha. Yung mga flood control, may krudo, talagang gumagana, hindi nasisira. Etong isa na to, hindi nagmumura, pero sa likod ng camera, pagka nasa kwarto na lang sa Malacanang, sumisingkot ng pulburon. Sakit nun. Lalo na yung may pinitig pa. Magdudugo-dugo ilong niya doon, sigurado. During that time, talagang naging parang ang dating natin lahat, gano'n eh. But of course, sabi nga kapag a leader ka, everybody will follow di ba? But this time, I think marami nanonood ng mga Gen Z, ng mga kabataan. And they are talagang agas, no, sa mga ganong klase ng mga words. And ako, Speaking of Gen Z, mahulog yung kubyertos. Ang nga nahulog yung kubyertos. Nahulog ang cellphone ko, nahulog. Meron laging meron lagi silang ganong word na sinasabi. Yung pagmumura ho, tayo hindi lang ho tayo nasanay. Pero tayo, kung doon nyo na-express yung inyong mga saloobin, putrage, sabihin nyo, by all means, magmura kayo, wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam kasi iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba yung pagpapalaki sa atin. Ako, hindi lang ako sanay. Pero pagkagalit, mapapamura ho tayo. Pero yung ordinaryong reaction video lang, hindi ho tayo basta-basta nakakabitaw ng mga ganong salita. Kaya ko naman i-express yung mga nararamdaman ko kahit na sobrang frustrated na tayo sa mga salitang pwede nating sabihin, maliban sa mura. By all means, sa mga Gen Z, nahulog yung cellphone, nahulog yung cellphone ko, nahulog yung kubyertos, nahulog yung kubyertos. Babatiin ka lang, parang tagal na nating di nakita. Normal ho yan! Huwag kayong magpaka-hipokrito para naman kayong tanga. personally, kapag nangyari sa Kongreso yan, I will move to strike that out in the record of the Congress. Kasi nga, mababasa yan ng mga kabataan sa mga susunod na dalinahin. Congressman, kahapon po sumipot si Mababasa daw ng susunod na generasyon. Hindi pa nga nababasa, ginagawa na, anak ng tokwa. Loko-loko ka ba? Punta ka sa daan, babatiin kayo, para kumusta ka na, tagal na natin di nakikita. Para pumapit ka, para bago sa sakyan mo ha. si Muking, si Ma'am Irmina Espino. Kumusta po ang inyong imbitasyon sa kanya? Pero kahapon po in the Senate, siya po sumipot doon at pinagsalita. Yes, kung sumipot siya doon, dapat sumipot din siya sa amin. Kasi very important siya. Dahil nga siya yung pinanggalingan ng pera papunta kay Peter Parungo. Hindi nga yan tumatanggap ng pera. Loko-loko ka talaga. Ni minsan, di raw tumanggap ng pera yan si Muking. Scheduling lang sila. Kumbaga sila umaayos ng schedule ni Tatay Digong nitong si Senator Bongo. Ito talaga si mamang... Ito talagang si Boldstar, oh. Lalabas mo putotoy mo, ganon. Nanya ka, oh. Next hearing, labas mo si Junior para talagang makita yung pagiging bold. At yung Peter Parungo, hanggang ngayon, hinahanap yan dahil yung sinasabi, doon dumadaan yung pera. And we need to find out yung kanyang mga accounts, yung Petrobank, PS Bank, saka BPI, na binanggit niya. No? Kasi kailangan natin corroborate na sinabi ni PM Garma. No? Naniniwala tayo. Oo, kailangan corroborate yan. Hindi ko siya 100% because we need to find out yung collaboration ng mga sinasabi niya. Yung pong pagharap ng mga tumistigo po sa inyo, gaya po ni Garma, itong si Leonardo, at may isa pa silang hinahanap, no? Yan po. At sinasabi nga na dapat humarap din sa Senado. At kahapon po kasi, ang dating lang sa akin bilang nanonood po, pangkaraniwang mamamayan, na may mga ayaw kayong payagan na humarap sa kanila. Parang ganun po ang dating. Ano po yung reaksyon doon? Correct. Well, ang mga nadilig ko lamang, no, si Garma, si Leonardo. Si Garma kasi matagal na niyang kinocomplain yung kanyang yung kanyang esophageal, sabi lahi daw nila yon So, hindi daw makalunok, sabi ng doktor namin, pagkain.
That's the reason why pinayagan yun, pa. Mhm. So ngayon, naka-schedule daw siya ng, I think dapat Sunday or Monday. But Mhm. of course, they can invite her naman anytime. Mhm. Yun naman kay Jimmy Guban na sinasabi, Mhm. hindi ko alam that he was invited. Okay. But if he was invited, then wala naman reason para hindi siya papunta. Opo, Congressman Dan, ang dating po sa iba ano po na yung hearing kahapon ay parang pabulaanan ano ang mga lumabas na informasyon sa hearing po na ginagawa ninyo. Ganun ba rin po ang inyo pong pananaw dito gaya po ng sinasabi ng iba? Ano po, Yung hearing kahapon basically po ano po ay para pabulaanan no yung mga informasyon na lumabas sa inyong hearing. Opo, ganun Yeah. po. Opo, ganun po ang direksyon. Sa pananaw ng iba ha, ang direksyon na naging hearing kahapon. Ano po inyong take doon? Yun, kasi nga kaya nga sinasabi namin kapag akusado ka or you are being accused of something, mahirap na talagang maging part ka ng investigation. Parang kasing member ka ng jury and at the same time ikaw ay akusado. I think it will not work out. And that's the reason why ganun na nangyari doon sa Senate. But it's their own rules It's their own Okay. procedure and we cannot go against it. Pero ang sabi ho naman ng iba, kayo naman dyan sa House, yun din naman ang inyong agenda. Opo, na talagang dikdikin ang dating Pangulong Duterte, kasama Oo. po ang kanyang mga kaalyado, dito nga po sa issue on EJK. Ano po ang inyong take doon? See? Maging yung mga kababayan nating nagkukomento dito kay Manong Ted Pailon. Ano kasi, hindi ho natin pwedeng sabihin na we're just here to ferret out the truth in aid of legislation para hindi na maulit. Alin hindi na maulit? Yung pag-upo ng isang Duterte sa Malacanang? Naku, yari ho tayo dyan. Magkakaalaman at magkakaalaman, malalaman at malalaman ng sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang pakay ng mga walang yang congressman to dyan sa kanilang tuwad committee na yan sa House of Representatives. Yun ang ate sigurado dito. Loy. Yun naman po sa amin kung yung mga nababalitaan natin dati, mga chismis about sa mga patayan, bayaran. Mhm. Now na may nagsalita, we have to pursue wherever it takes us, as long as there are people na nagsasalita and napo-corroborate. Remember, ang nagsalita ko na dito yung mga PDL. Na sinabi nila may binayaran sila ng 1 milyon. Nakatong pa yung 1 milyon, 3 milyon yun. Tapos it was corroborated by Warden Padilla, Mhm. ni Jimmy Fortaleza. Mhm. Tapos kinorroborate niya yun ni Teka lang, lahat ng binanggit mo na yon si Fortaleza, Padilla, lahat yon nangangatugang tukot pagka kinakausap nyo. Tayo, minsan, hindi na natin kinokontent kasi nauumay ho tayo sa mga kasinungalingan nitong mga ano. Pero next Tuwad Committee, susubaybayan ho talaga natin yan. Kung pwede ho nating i-live commentary yan, ilalive ho natin para mabigay ho natin yung ating mga punto de vista. ni Colonel Garma Mhm. and ni Commissioner Leonardo. Mhm. So basically, dumidiretso Ngayon, kung ang sinasabi nila is something that medyo may politika, I think it's not Kasi nga, Mhm. yung ating mga biktima din dito at ang dami pala, hindi pala 7,000, running around 20,000. Kaya, yun ang nakakabahala sa atin. Opo. Congressman, ito po. Kasi may mga nagpapanukala ng Truth Commission dito sa nangyari pong madugong war on drugs, no? May mga ganun. Pero ngayon po, 2 kapulungan ng Kongreso is exerting effort and consuming too much time, no? Opo, sa gobyerno, sa hearing na ito sa iisang subject matter. Meron pong pananaw na pwede bang itigil nyo na pareho ito, ipaubaya, wag na sa commission kasi panibagong gasta yan, sa DOJ na mismo. Para po ang DOJ, manghalap na po ng informasyon at kung matibay, isang pa na ang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasuhan nyo na ako. What do you think? Tama yun. Kasi nga, kung matatanda mo yung ating pong Ibibida, ano naman na, sinasabi dito, itigil na, tapusin na. Kumbaga, ano ba yun, tawag doon, adjourn na o ang tawag doon, terminate na yan. Di ba? I-terminate nyo na yung hearing na yan. Ibigay nyo na sa DOJ. Kaso hindi yun ang script. Hindi yun ang just stick to the plan. Ang plano, patagalin yan hanggat pwedeng patagalin. ng partial report, no? Mm-mm. Sayang yung budget sa Solicitor General, Mm-mm. yung preservation asset ng mga companies na Mm-mm. na hindi naman mga Pilipino. Inano namin yung ginawa na po namin yan. Mm-mm. And secondly, ito na, susunod na po natin yung tinatawag po natin mga reports, no? Mga partial report then about our recommendation. And we're about to, ako tingin ko, no? Persado kayo tayo ngayon. sa kampanyahan So basically, talaga kailangan nating tapusin. Okay. Persado ho sila ngayon na itigil na yung kabalbalan nila dyan sa House of Representatives. Ibang klase Ito talaga. pong paghihir natin. Okay, sige po. So, sa panghuli po,
Sa panghuli po, Congressman Dan, ano ang inyong mensahe dito po kay Colonel Hector Grijaldo? Kung sakasakali po na nakikinig ngayon po sa aming pong programa o kaya po maaari niya mapakinggan ito mensaheng ito. Well, ako sa akin, ang sa akin lang, huwag na siya magpabida kasi hindi naman siya, nakakalungkot lamang na isalita siya ng gano'n, ng coercion, ng harassment. Kailangan i-prove niya yan. At of course, we will take action on that. I heard na, hindi ko alam kasi, pero parang balita ko, na-suspend siya eh. And I have to check it out. Kung na-suspend siya, it is this way para maka-get even sa amin. Huwag naman sana. Kasi meron mga namatay na tao dito, ang dami. Kaya I hope yun lang ang tingnan niya. Ayun na nga mga kababayan, commentary ako kayo dyan sa mga punto de vista na yan. Itong si Dan Fernandez. Lipat po tayo dito. Ito hindi po natin napanood dito eh. Yung pagtatanong ni Senator Bato de la Rosa dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin. Senator De La Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo, Dan, makinig ka, Dan, ha? kayo mga pulis na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi ko nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal na ko ng tao, sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nang tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, nag-full time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mayor siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam nangyari? Inupuritan yung pulis na yon. Tauhan ko yung dati. Inupiritan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaresto siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok. Ang masakit pa nga, Mr. Chair, yung mga SWAT na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center hanggang sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng pulis yung SWAT na nag-assault, Sir, anong magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin, pero lumaban eh. Kaya, paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko na matay na kumari ko? Kumari ko pa yun. Ang hirap i-explain, sir. Patay na yung classmate ko, pero kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling na bumaril. Kaya ganun po ang nangyari. Pag sinabi ni President Duterte sa matter of policy na papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga pulis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin kapag lumaban. Yun talaga. Sabi niya, mas gusto ko pagkatapos ang putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo. Because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng pulis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga gumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, ang mahirap kasi, pagka kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente sa mga kriminal, pang-intimidate lang yun. Kaya nga, ang ganda ng Davao City dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Correct. Pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito. Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement ng sinasabi na papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety basic recruit course na tinuruan ka ng police operational procedure, tinuruan ka ng lahat ng mga rules of court doon sa training mo, tapos ganun gagawin mo. isalvage mo yung tao? Walang pulis na gano'n. Ako naniniwala ako, walang pulis na nasa matinong kaisipan ang gagawa. Doon sa mga aligasyon na dito sa mga professional yan eh. Ano nila yan? Kumbaga, pero naniniwala tayo, merong mga skalawag. Merong mga ninja cops kung tawagin, no? Yung tipong yung tinutukoy nitong si Senator Bato, yung girlfriend nila, talaga hong yung pag-ibig na yan, pagka hindi nyo na hindi nyo na alam ang pag-handle dyan. Lalamunin kayo ng pag-ibig, no? Yung girlfriend niya, nagbato na rin siya. Ayun, yariho. Tiklo siya, ngayon bato na siya. May pinag-aralan ng pulis eh. May pinag-aralan yan. Kahit sabihin pa si Presidente na, barilin mo diretso ha.
Sumisingot tayo ha. Sumisingot ho tayo dahil hindi tayo nagpupulburon. Malamig lang ho sa pwesto natin. Kaya parang sinisipon tayo. Nahawa ho tayo nito si Quezon. Di ba si Chis Escudero nung isang video natin, yung, kakalapit kong ganyan sa kanya, nahawa na ako. Barili mo dito. Hindi susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at anong hindi. Kaya palagi lang na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga ano pa yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals na takutin sila. Yun po ang technique niya. Magaling yan siya sa magaling yan siya sa Saywar eh. Magaling siya sa Saywar, magaling. pang-iintriga hanggang yung mga kriminal mismo magbabarilan. Sila na lang mismo. At yun na ginawa niyang double death squad, yung mga kriminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo. Correct. At wala na trabaho yung pulis. Kayo na mga kriminal nagbabarilan dyan sa Davao City. To complete your story, Senator Bato, yung sa tauhan mo, if you can remember the time frame? Time period nung Nakalimutan. anong year? Nakalimutan Sige ko. pa, para lang Sige lang, mag-research lang tayo. Ipagpaparesearch na ako kung anong year yun. Paparesearch ko. Mr. President, one last question from me. I don't know yung mga colleagues ko meron pa. Meron pong footages kasi na, katulad ng sinabi ko kanina, yung sabi mo kung pwede kayo ma-misinterpret na in-encourage nyo patayin pero dinudugtungan nyo ng kung manlaban, ganun. Pero sabi mo rito, may 3 million ako sa mga drug lords, itong terrorizing, supervising na drugista, 2 million, second echelon, 1 million, ordinaryo, 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi nyo po? Kahit na doon sa, pwede nyo sabihin na pasok sa inyo sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you actually give rewards like this, Mr. President? Istorya lang yun, sir. Kung pulis. Wala ko pa ano natin. Akala nyo makakaisa kayo sa akin. Hindi kayo makakaisa sa akin, sabi ni Tatay Digo. Hindi, ito na. Doon na. Kung may pinatay siya tapos sabihin niya, sir, sana yung sinabi mong reward? Mumarahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ito, kahiro mo? Trabaho mo yun, magpatay ka pa ng patay. Yan ang trabaho mo. Kaya ka binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag Gigil ikaw eh. ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, maabutan kita. Saludo kay Mr. Tatay Chair, Saludo. just to add to the statement Go ahead. of President Duterte. Yung sinasabi niya na pera, amount na ganito, ang may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-inject doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya 1 million o iba-ibang prices, iba-ibang amount. Tingnan mo. Sayware nga, Sayware. Kung saan napunta ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar, lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas. Hanggat dito nakuha sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Udikta, saan nagpunta? Udikta. Pumunta dito sa Manila. Natin yung pangalan na yun. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pangtakot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin si President Duterte kung binigay ba niya yan kung may namatay. Hindi, kasi- Pero ang alam ko, pangtakot lang niya yung kaya layasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nang wala na si President Duterte, bumalik na naman. Andyan na naman sila ngayon. Continue yung kanilang trabaho, kanilang negosyo. Kaya, Hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi na magbigay ako bounty, ikaw yung kriminal. Criminal A, 50,000. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahuli yan. Kung sabihin mo lang 50,000 doon, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin either sa klase or lecture.
Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nakaputukan kayo, sinasabi ko sa IAS at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito sa o mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Yan sila na puro nang dumaan ng tipong pulis yan. Alam nila yan. Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naaawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan sa lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pagkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nasuspende ang pulis, nung mayor ako, wala nang sweldo, ako ang nagbabayad. At pag may kaso, ako ang nagbibail bond. Pero kung abusado at kriminal, alam nila, napapatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Palakpakan ho natin si Tatay Digong. Ang ganda ng mga litanya niya na yun. Okay na sa akin yung medyo mabulaklak ang bunganga pero yung mga kriminal takot. Kaysa naman yung di nagmumura pero di ba, pagkatalikod na yung sumisinghot ng pulburon. Ako.